días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Bueno, sa episode na to ay pansamantala nating itatabi muna itong mga usaping mga pampolitika. At ang ating po tatalakayin sa episode na to ay itong tungkol sa road rage. No? Itong nagkaroon ng patayan dyan sa Boso-Boso, Antipolo City nung nakaraang 2 o 3 araw na. At ito ay nagsimula lamang sa gitgitan raw ng motorsiklo at dito sa isang Fortuner. At sa balita nakita natin na nagabulan ang isang Fortuner at ang mga riders ng mga motorsiklo. At naharang itong Fortuner at instead na maghingian ng pasensya ay bumaba at nagkaroon ng mga argumento ang driver ng Fortuner doon sa mga riders. Kaya nga lamang umiral ng init ng ulo at ang kinahinatnan nila ay nagsuntukan. At makikita natin sa mga different news report at dito sa YouTube, maraming videos na lumabas na kung i-analyze mo, medyo agrabyado yung driver ng Fortuner. Although hindi natin siya kinakampihan, agrabyado siya dahil 2 or 3 yung kalaban niya at talaga naman tinatamaan siya sa different parts of the body, ng suntok at pati doon sa mukha. There was an instance na talagang yumuo na siya doon sa harapan ng pader. At talaga namang nasasaktan yung tao pero pilit pa rin sinusuntok ng mga riders at dumating din sa point na talaga namang umatras na yung driver ng Fortuner at nung bandang huli ay napilitan ng kumuha ng baril sa kanyang sasakyan at nang tangka siya uling susugurin ng isa sa mga rider ay pinaputukan niya na at tinamaan sa ulo at bumaksak. May isa pa yatang putok na ginawa pati doon sa mga other riders na sumusugod at sumusuntok sa kanya. So sa kasalukuyan, ang natanggap nating ng balita update ay namatay na yung mismong sugod ng sugod sa kanya na rider at ang isa naman, yung anak, ay nagkaroon ng pinsala or nasugatan sa tama ng barel dito sa may balikat at yung girlfriend yata niya ay tinamaan din sa hita, yung girlfriend ng Fortuner. At meron pang ibang nadaplisan yata ng tama ng baril. Ngayon, ang pag-uusapan natin dito sa sitwasyon na to, ay nagkaroon ba ng self-defense on the part of the person na nakabaril at nakapatay doon sa isa sa mga rider at nakasugat doon sa kasamahan nito at nadamay nga pati yung girlfriend niya. Was there a self-defense on the part of the person, the Fortuner driver, na kasalukuyan ngang nakakulong na dyan sa Antipolo City? So, talakayan po natin ito. Kailan mo ba madedetermine na nagkaroon ng self-defense on the part of the person na nakapatay, nakasugat sa taong umaatake sa kanya? So, ang number 1 consideration dito ay tingnan mo po kung yung 3 pinaka-importanting elemento ng justifying circumstances, kasi sa Section 1 of Article 11 of Justifying Circumstances, ando doon po yung tinatawag na self-defense, na kung saan sinasabi ng ating Kodigo Penal that a person will not incur any criminal liability if he is only defending himself or his rights, provided yung 3 importanteng elemento ng self-defense ay present, magko-concur siya sabay-sabay doon sa sitwasyon. At ano pa itong mga importanteng elemento ng self-defense? Ang numero 1 elemento ng self-defense, and this is considered as the most critical element of self-defense, ay ang unlawful aggression. Dapat
merong unlawful aggression against the person, no, being attacked. So, ibig sabihin dito, ang unlawful aggression must be actual, imminent, immediate, at unlawful. So, ulitin ko, the aggression must be actual, imminent, immediate, or unlawful yung aggression. Meaning to say na dapat, ayan na, ang aggression. Nasa harapan ko na. Sa loob lamang ng 1, 2, 3 segundo, kapag ako'y hindi dumipensa sa aking sarili, it's either matitigok ako or magsasuffer ako ng serious physical injuries. So, kinakailangan kong umaksyon dahil there is an imminent danger against my person. So, I will give you an example. Palagay mo, napaaway ka, ando doon nga, nagkaroon ng argumento at hindi nagkaigi, nagsuntukan. Dumating doon sa punto na bumunot ng patalim, balisong or nakakuha ng bolo ang taong nagkakaroon ng unlawful aggression sa'yo kasi may hawak ng itak or bolo or kaya lanseta, balisong. So, sinusugod ka, pagkatapos kang gulpihin, at ikaw ay umaatras pero patuloy pa rin sumusugod ang aggressor, abay, kailangan mo na mag-desisyon upang depensahan ang sarili mo. Bakit? The danger is very imminent. Ayan na nasa harapan mo na. So, kailangan mong depensahan ang sarili mo. Pero, dapat pumasok ka dun sa pangalawang elemento rin. Dapat maging present yun. If there is an unlawful aggression, there must also be a reasonable means that you need to use in order to prevent the harm or the danger na imminent na. So the means used, no, to prevent that danger must be reasonable enough, no? Like for instance, ang umaatake sa iyo, may hawak na lanseta, bolo, or patalim. O kaya binasag na bote, that is almost equivalent doon sa lanseta. Dahil pag binasag mo isang malaking bote, parang lanseta na yan. So, the means used must be reasonable. So, pag ganun, inaatake ka, binasagan ka ng bote, sasaksakin ka, what is the equivalent force that you need to use in order to prevent that harm or danger against yourself? May baril ka. Ayan na. Sasaksakin ka. So, bubunutan mo ng baril. Binaril mo. No? Is that reasonable? Sa akin pong legal na opinion, reasonable yun. Kasi kung tutusukin ako ng binasag na bote ng pundador or ng isang alak na malaki na bote, abay, mapapatay ako niyan. So, I can use, no, a reasonable weapon or something that is proportional doon sa gagamitin niyang sandata laban sa akin upang ako'y saktan or mauwi sa pagkamatay ko. Ay gagamitin ko na yung baril ko. That is because that is proportional to the force that is being used by the unlawful aggressor. So, pag binunot ko yan, binaril ko siya, abay, justify ang aking pagkakapatay o pagkakasugat doon sa taong umaatake sa akin. Pero as much as possible, kung babarin mo yung tao at wala ka namang intention talagang patayin kasi may depensa ka lang sa sarili mo, barilin mo sa balikat o kaya barilin mo sa hita, sa tuhod, sa paa, or anywhere, wag lang doon sa critical part of the body of the person o kaya sa ulo para wag lang siyang mamatay. Kung may presence of mind ka pa, no? Kasi minsan di natin masisi yung ibang tao na kapag nasa ganyang sitwasyon, hindi na ay dapat sa balikat, ay dapat sa paa o kaya sa balikat or sa bandang tiyan lamang ang aking baril upang ang umaatake sa aking pagkatao ay
hindi mamatay. Minsan, hindi mo masisisi kasi pag bunot mo ng baril niya, talagang babarilin mo ng babaril kasi inaatake ka di ba? So, meaning, the force used against the unlawful aggressor must be in proportion doon sa force din na ginagamit niya against you, or the weapon used against you is almost equivalent or proportional to the gun that you use in order to prevent the harm or danger against yourself. Okay, so dalawa na. Yung elemento, tatlo yan. Unang-una, there must be an unlawful aggression, no? The means used must be reasonable. And number 3, dapat may lack of provocation on the part of the person defending himself. So, hindi mo prinubok yung tao, kaya sinugod ka. Kumaga, binaba mo yung tao sa sasakyan mo, dahil minumura-mura ka na, kinausap mo, pasensya na no? At hindi ko naman sinasadya, at hindi ko kayo ginigit-git sa highway sapagkat ako'y nagmamadali. Ebs na ako Parang ganon. O kaya may hinahabol akong face-to-face meeting doon sa bayan ng Antipolo. Kaya ako'y nagmamadali. Kitang-kita nyo naman, nakahazard ako at busina ako ng busina. Kapag ako'y nahuli, ay masisira ang aking appointment dahil napakahalagang appointment niyan sa akin. O kaya sumasakit na tiyan mo, kaya yung pala galing kayo sa handaan doon sa Rizal at nagluloko na yung tiyan mo. Abay nakakahiya doon sa nakisabay sa'yo sa Fortuner. No? Baka mangamoy kayo doon, kaya pinaspasan mo yung takbo ng iyong sasakyan. At ito ay na-misunderstood ng mga sumabay sa iyong motor at kaya ikaw naman ay binuntutan, sinundan at hinarang at pinababa sa iyong sasakyan. So, kung ganun ang sitwasyon, pairali ng pasensya at wag pairali ng ang init ng ulo sapagkat traffic incident lang yan, gitgitan at pwede naman magpasensyahan kasi kung aabot sa ganung sitwasyon na pinairal ang init ng ulo at hindi nagpasensya, ay kamatayan ang kasunod talaga niyan. Kung ang isa sa mga nag-aaway ay merong patalim, merong baril, or any deadly weapon na nasa paligid niya, ay hindi maganda. Dahil lamang sa gitgitan sa motor, ay ibubuwis mo ang iyong buhay. Ako, may personal akong experience dyan. Ako'y habang nagmamaneo, madalas yan sa traffic, may mga riders, kaliwat kanan yan, miski alam ng makipot yung pagitan ng sasakyan mo doon, tsaka yung nasa left lane, tsaka yung nasa right lane, abay talagang gigit-git ang motor dyan. Tapos pag nasagi yung gas-gas yung fender mo sa kaliwa, sa kanan, tapos pati yung side mirror mo, bumabaluktot. Titingnan ka lang yan, sabay harurot. Hindi nga humihingi ng pasensya minsan. Minsan, tataas lang niya yung kamay niya. Harurot na yan. Pag uwi mo ng bahay or pagdating mo ng opisina, makikita mo yung kotse mo, puro gas-gas doon sa gilid. Ako may mga UP pa yan. Dami nang dent tong kotse ko. Di bali sana kung ang kotse mo luman-luma na. Kung ang kotse mo worth 2 to 3 million. Tapos yung gagas-gas sa'yo, worth 50,000 pesos, tapos hindi man lang humingi ng pasensya, mag-iinit talaga ulo mo. Kung wala ka sa control talaga, hahabulin mo baka sagasaan mo. Pero, siyempre, kailangang pairali ng pasensya, pairali ng pagtitimpi sa ganung klaseng sitwasyon kasi wala ka rin naman mapapala So, ang gagawin mo na lang, pag libre oras, repair mo yung gilid ng sasakyan mo. Pero hindi doon matatapos yun. Pag biniyahe mo uli yan, sigurado, kung kayo motorista at madalas kayo nang dadrive dyan sa Ortigas, sa EDSA, sa Marcos Highway, makikita mo ang mga motorsiklo dyan. Pupunta sa kanan, pupunta sa gitna, pupunta sa kaliwa, gaygawangan ka, tapos yung ano ba tawag doon, biglang ikakat ka ng ganyan, no?
na walang warning. Minsan ikaw naman mag-overtake, may signal ka na pakaliwa, o kaya kakanan ka, may signal ka pa kanan, ang motorsiklo talagang walang minor-minor yan. Dire-diretso kung hindi ka defensive driver, marami kang madidiscrasyang motorsiklo na makikita mo lang nakabulagta sa harapan mo. So, sa mga motorsiklo, sa motorcycle riders, alam nyo, maging defensive drivers din kayo at medyo mag-iingat kayo sa pagmamaneho. Dahil yung minsan yung nagagasgasan nyo, hindi simpleng gasgas. Minsan talaga ang lalalim. Sumasagi yung gilid ng motorsiklo nila sa sasakyan mo. Cause yun on the part of the owner of the vehicle. At magpapasensya lamang at para hindi humantong sa sitwasyon na nabibingit ang buhay ng mga tao na nandiyan dyan sa kalsada. Biro mo yung isa, maawat lang, tinamaan din. Yung girlfriend niya, awat din ng awat sa kanila, tinamaan sa hita. So, biro mong perwisyo sa buhay ang ginagawa ng isang taong mainitin ng ulo. Umaatras na nga, tumatakbo na nga sa eksena, hahabulin mo pa. Nasuntok na nga ninyo, ng ilang beses sa muka at sa sikmura yung tao. Hindi pa ba sapat yun? Humingi na ng pasensya, ginulpi mo pa, umatras. Siyempre, nandoon yung girlfriend sa sasakyan. O bumaba, inaawat kayo. May kasamang bata, may kasama ding isang lalaki pa. Abay, kahiya-hiya yung sitwasyon na yun, na ginugulpi-gulpi ka doon. Abay, kung ikaw talaga mapupunta na sa sitwasyon na yun, kung hindi ka makakapagtimpi, talaga mabubunutan mo ng baril. No, kaya lang ang mali doon sa driver ng Fortuner, tinira niya sa ulo. Dapat 'yon tinira mo lang sa bandang baba ng katawan. Para hindi naman mapahamak ikaw at walang intent to kill on the part of the person defending himself. No, miski 2-3 putok doon sa baba ng katawan niya, okay na 'yon. Dadapa na 'yun Basta wag mo nang tirahin sa ulo o sa may bandang puso para hindi mamatay yung tao. O kaya nag-warning shot ka, papapakpak. Takbuhan na 'yon. Di walang namatay or nasaktan doon sa insidente na 'yon. So kaya nga lamang siguro driver ng Fortuner masyado nang nagdilim yung paningin niya, no? Kung kaya't nagawa niya na barilin yung sugod ng sugod sa kanya na rider. At so 'yon, kung papansinin natin doon sa sitwasyon ng Fortuner driver, hindi natin masasabing complete self-defense siya. Kasi yung isa doon sa mga elemento na aking binanggit at ipinaliwanag ay nawawala. Ano yun? Diba? Ulitin natin In order to prove or invoke the doctrine of self-defense, there must be an unlawful aggression. In this case, merong unlawful aggression. Inaatake siya ng inaatake, ginulpi, sinuntok sa mukha, sa sikmura, hinahabol, umaatras na siya, bumalik to sa kotse. So, doon, present yung unlawful aggression. Kaya nga lamang, pagdating dun sa pangalawang elemento, sumabit. Because the means used or the force applied by the person defending himself is not proportional or is not equivalent to the force used or by the weapon used by the unlawful aggressor. Wala siyang gamit Ang galang ginagamit niya, yung strength lang niya, yung lakas, no? Nung nilang mag-ama. So, using a gun, no, to prevent the harm and danger to your life is not reasonable. Yun, dun sasabit yan. So, nawala yung second important element, yung reasonableness of the means used in order to prevent the harm against yourself. Yung pangatlo na elemento,
lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Present. Number 1 element, unlawful aggression, present. Number 3 element, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself, present. What about the second element? Reasonableness of the force used. Is it proportional? Absent. So, pag wala yung isang elemento, incomplete. Self-defense. Ano mangyayari? Mamimitigate lang ang kanyang liability. Ano yung ibig sabihin ng mitigate? Mababawasan lamang. No? Ang bigat ng parusa laban sa nakapatay na Fortuner driver. Yon. Mababawasan lamang, pero kulong ka pa rin. Nagkakaroon ng mitigation of the liability of the Fortuner driver. So, pero, all in all, kung i-assess mo, dapat iniwasan na lang. Alam mo yung suntok, pinabukasan, wala na yun. Sakit niyan eh. Unang-una, nandun yung girlfriend mo. O, siguro kamag-anak yung bata. Pwede naman kainin yun eh, kahihiyan eh. Sakay ka na lang at mas bibilib pa sa'yo yung girlfriend mo o yung mga kasamahan mo kasi yung karuwagan naman, hindi naman kahihiyan yan eh. Kung yung pagiging duwag mo, umatras ka sa labanan, ano yan eh, kung tatagal naman ng buhay mo eh, okay lang. Kung nagtapan-tapangan ka doon, nakapatay ka naman, ano magiging buhay mo? It will be useless already. Why? Because you will be suffering, no? Inside the prison. 20 years yan. Approximately ang penalty niyan. So, matindi yon kasi lalabas na murder ang kaso. Kung magaling-galing yung legal skills ng abogadong kinuha mo, pwedeng may chance maging homicide. Habang dinidinig ang kaso mo, ay pwede ka magpiyansa. Pero that would be very hard on the part of the lawyer na maibaba mo yan sa homicide, no? Depende sa circumstances surrounding the case, no? At depende sa skills ng lawyer who will handle the case of the defendant, in this case, yung akusado, si Fortuner driver. So, dapat magaling ang abogado mo dyan in order to, kasi yung unang atake mo dyan, nakapatay eh. Unang atake mo dyan, ibaba muna eh. From murder to homicide. Anong purpose? Piyansahan mo muna. Di ba? Piyansahan mo muna na makalabas naman yung bata. Di ba? Pero after that, may next step uling may mga legal remedies uling gagawin yung abogado dyan para naman ma-absuelto. Pero unang-unang gagawin yan, palabasin natin temporary o magkaroon dapat ng temporary liberty. So that's so during the trial, makakagawa tayo ng magandang legal strategy. At least nasa labas yung akusado. Kasi pag murder, ano yan eh, hindi ka makakapagpiyansa dyan. Yung homicide, pwede kang mag-bail sa hukuman. Okay? So, kung kayo ang malalagay sa ganyang sitwasyon, wag na wag pairalin ang init ng ulo. At kung high blood ka, dapat palagi kang may baon ng gulaman at sagunon sa loob ng iyong sasakyan. At wag naman na mangyari yung sa'yo, wag naman mangyari sa'yo yung nangyari doon sa Boso-Boso, Antipolo City. Mahirap po na malagay sa ganyang klaseng sitwasyon sapagkat sirang-sira ang iyong kinabukasan dyan. Lalo na yung 28 years old, ang dami pang pagdadaanan sana kung hindi siya makukulong sana at hindi siya napunta sa ganong klaseng insidente. Wala pang asawa, wala pang anak. So, sirang-sira ka, biro mo, nasa kulungan ka for the rest of the 10, 15, 20 years or even more than 20 years. Makukulong ka doon. Depende sa magiging husga ng huwes, no? After the trial of your case. So, okay, sana po ay naintindihan ninyo ang aking paliwanag tungkol sa principle of self-defense
At dito sa sitwasyon na nangyari dito sa Boso-Boso, Antipolo City, ang akin pong legal na opinion ay nagkaroon po ng incomplete self-defense. So, maaari lamang na mabawasan ng kaparusahan na pwedeng ipataw sa kanya ng hukuman. At opinion ko po ito, hindi natin pinangunahan yung this is only for educational purposes. At maaaring mabawasan lamang ang kanyang kaparusahan, no? After the trial ay maghuhusga ang ating huwes dyan na hawak sa kaso niya. Okay, so bilang panghuli, patience is a virtue. Palaging pairalin ang lamig ng ulo. Pagpasensyahan kung mayroong mga taong mainitin ng ulo diyan sa gitna ng kalsada. At kapag minumura ka na, wag mo na ring murahin. Bigyan mo ng candy doon sa kotse mo. Ayan, candy sa'yo na yan. Okay, so hanggang dito na lamang po. At wag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno. Maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel.